Naku po. Alam mo ba, Sal, na yung dalawang general, retired generals, nananawagan na magkaroon ng withdrawal of support. Yan sa, pinare-resign na raw nila si Speaker Martin. Oh, heto na sa mga nakakamiss dito kay Senator Amy Marcos dito sa PH Update. Gagawan na ho natin ng content itong kanyang mga tiradas na to. Sa kabila daw ng mga birada nitong si BP Sara, dito kay Marcos Bangag, nananatili pa rin daw ho ang friendship nitong si BP Sara at nitong si Senator Amy Marcos. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko ho munang pasalamatan yung talagang mga ayaw magpaawat sa comment diyan sa comment section, no. Shout out mega love shout out dito kay Nurse Kate. Maraming salamat Salamat sa 5 pounds. Thank you. Thank you po. Thank you. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. At mega love shoutout din ho dito kay Herbie Scal. Maraming salamat Sir Herbie Scal. Mega love shoutout. Again, hindi ho natin pinapakita to para mahikayat ko ho kayong magpakulay dyan sa comment section. Yan ho, pagpapakita ko lang ho na na-appreciate ho natin ang ginagawang extra effort ng mga kasama natin dito sa PH Update sa mga ginagawa nating mga video. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong kay Senator Amy Marcos. Panigurado, maraming sasaya sa ating mga kasama dito sa PH Update sa mga tiradas nitong si Senator Amy Marcos. Ito ang banat niya. Amy says, friendship with BP Sara intact despite tirada. Senator Amy Marcos friendship with Vice President Sara Duterte remain intact. Anak ng to, kailangan ho di ba? Nag-i-eleksyon. Tumatakbo ho si Senator Amy. O kung hindi ka tumatakbo ng pagka-senador, okay lang, maniniwala kami. Di ba? Kaso tumatakbo ho kayo. Kaya kahit na napakaraming batuhan, napakaraming iringan, okay lang yan. Kasi nga naman, tumatakbo ho kayo. Diba? Kailangan nyo ho yung boto ng mga Dabawenyos. Kayo naman. Ito ang banat nitong si Dr. Lorraine Badoy dyan sa tiradas na yan, nitong si Senator Amy Marcos. Ito daw ho ang translation ng banat na yan, itong si Senator Amy Marcos. Translation, I will continue to use VP to get votes so I can continue to cling to power. Yun tulad, literal. Ibang klase ho talaga itong si Doc Badoy. Ibang klase talagang matindi ho kung bumalagbag, palakpakan ho natin. Kaya mo lang naman sinusuportahan itong si Vice President Sara Duterte para, siyempre, para sa boto. Mag-re-electionist ka Di ba? Ganun lang naman ho yun, Senator Amy Marcos. Basang-basa na ho namin kayo. Ito mga kababayan, I will continue to use her and PRRD while my family tries to destroy them. Yun ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ang pamilya ho nitong si Senator Amy Marcos manggagamit habang binibida niya sa social media na talagang ang pagkakaibigan nila ni BP Sara ay talagang intact pa rin sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa politika. Ang pamilya ho niya binibira ng walang humpay itong mga Duterte. Umaga, hapon, hapunan, lahat po ng oras ng maghapon, walang humpay ang mainstream media, administrasyon, Congress, mga congressman, walang humpay ho ang pagbira dito sa mga Duterte. Ito mga kababayan, but I won't say or do anything to stop them. Yun ho. Diba? Narinig nyo ho ba yung ali na yan? Narinig nyo ho bang siyang nagsalita? Sinabi na, oy, tigilan nyo na yung pagbira nyo sa mga Duterte. Tigilan nyo na yung pamumulitika nyo. Ni minsan ho mga kababayan, hindi ho natin narinig yung si Senator Amy Marcos. Napigilan ang kanyang pinsan na hindi natin mawari kung merong uod sa ulo o hindi natin malaman kung anong pumapasok sa utak nitong si Tambaluslos, no? Yun ho talaga ang nangyayari mga kababayan. Kaya naman para dito kay Senator Amy, tigilan nyo na ho yan. Hindi na ho bebenta yan. Noong 2022, marami na ho nabudol yung style na yan. Because I need to use the money and vote of my brother who I called ading ko in public while I call him a weak druggie. In private parties, I host for vloggers. Palakpakan ho natin. Weak druggie. Pangalan ho pala nitong si Marcos Jr. dito kay Senator Amy Marcos. Weak druggie. Ibang klase yung mga kababayan. Ba't ba?
alam mo, Senator Raimi, mananalo ka eh. Mananalo ka, sa totoo lang. Mananalo ka. At talagang maibabalik yung pagtitiwala ng ating mga kababayan sa pamilya Marcos. Kung sakaling ikaw mismo, ikaw, bilang kapatid nitong si Bangag, sabihin mo na ikayatin mo ang iyong kapatid na, na magpapulburon-test. Ngayon, kung ikaw ay kumbinsido na talaga, na talagang nagpupulburo ng kapatid mo, wag mo nang hintayin magpapulburon test yan. I-rehab mo na, manang Aimee. Ay, sa gayong paraan, kahit papano, mapabawasan ang galit namin sa ginagawa ng iyong kapatid dito sa mga Duterte na to. Eto mga kababayan, nakita lang ho natin to sa social media. No? Itong kay Martin Tambalusos Romualdez. Again, marami hong mga naglalabas ang mga peking balita ngayong mga panahon na to. Isa ho sa napakalaking kapikian na nangyari, yaang pabida na yan ni Martin Tambalusos na keso noong super typhoon Yolanda daw, isa daw ho siya sa mga respondent. Tingnan niyo naman ho yan mga kababayan. Tingnan nyo naman ho yan. Di ba? Nakikita nyo ho yung larawan na yan, itong si Tambaluslos. Ito ho ang original na larawan yan. Talagang hindi ho natin malaman kung ano bang gagawin mo sa liig ng Tambaluslos. Tingnan nyo naman yung pagkakahawak ng nitong si Tamba, di ba? Yung hawak ho niya, at yung tawa niya, tawang kriminal eh. Tingnan nyo naman yan. Wala pa akong nakitang tumutulong na ganyan tumawa. Ngiwing aso itong kay Tambaluslos eh. Kaya wag ho kayong magpaloko mga kababayan. No, maraming maglalabas ang mga peking balita at isa na ho yung kampo o yung mga taga-suporta ni Tambaluslos sa maglalabas ng mga ano na yan, yung mga peking balita. Tingnan nyo naman ho yung mga nasa paligid nitong si Tambaluslos. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Ganyan ho siya tingnan. My goodness, di ba? Tingnan nyo naman ho yan. Nakita ko pala natin yan kay Mama Crescent Laurete Chu. Maraming salamat, Ma'am Crescent. Shoutout. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito sa mga paalala nitong si, ilagay mo muna natin dito itong si Mangga. Yan, dyan si Mangga. Dito naman si Manlo. Merong Mangga, merong Manlo. Yung isa manloloko, yung isa manggagamit. Magpinsan eh. Ito mga kababayan. Pakinggan ho natin yung mga bilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pinakamamahal na anak na si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan natin. By the way, meron hong birada dito itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ho natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan ho natin siyang maipanalo sa 2025 midterm election. Iboto ho natin siya. Maging tayo dito sa PH Update. Nagbigay na ho ng go signal itong si Tatay Digong. So, kasama na ho siya sa ating lineup. Ito na ho. Pakinggan ho natin ang mga birada nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto. Game. Wala pa. Yo. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat ka lang tayo. Kakaroon ng ganyang pagkakataon. No, correct. Tama naman mo. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa, umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na dahil vice president ka na. Laki lang the mayor. Si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? Unsay ug naa kay reminder or pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iya. Unsay ibuhang reminder? Ikaw kailan man kan Inday? Wala. Si Inday, pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi ko pagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Hirap. Ang hirap po niyan, mga kababayan. Ano na yan? Siguro next time. Tingin ko Tatay Dig siya makikinig na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya itong si VP Sara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay ang pala no, baka sa katapusan ng buwan bibisita ho tayo diyan. Pupunta ho tayo diyan sa Davao. Sa mga kaibigan natin diyan, no. Magkakaroon tayo ng meet and greet. Ayaw akong kausapin. Naku. So, ano na siya dyan?
kampi sa nanay niya. Ayun. Hindi naman sa pang ano, pero yung ano ni Inday is, mas makinig yun sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe naluwi kasi nung palangga rin si Inday. Oh, well, Was there a hindi, time na... hindi mo ba tangkin yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado ng panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako, kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti ang alam niyang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin, na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag ka pumasok. Medyo ano nga. Hindi ko pa napagsabihan yan, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, Yeah. salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics. Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan. Ayaw na. Ano na si Tatay Diggs, kumbaga, Ambisyon na. ano na siya, kumbaga, ayaw na ho talaga niya sa politika. Na ano na sobrang baho ho ng national politics. Tingnan niyo naman ho yung nangyayari ngayong mga panahon na to. Kaya hindi na ho niya ini-encourage yung mga anak niya na politik pa kaya. Wala, ayaw niya na ho. Maging siya ayaw na niya. Well, just sa Davao kasi ano diyan kumbaga talagang yaang lugar na yan talaga hong pinaghirapan at talagang lininis ho nila. Kumbaga diyan sila nakatira kaya talagang pinagmamalasakitan ho nila. Pero national politics kagaya ng pagiging presidente. Galing diyan si Tatay Diggs, alam niya kung gaano kadumi. Kaya ayaw na niya ho Ayaw niya na kapati itong si itong kay VP Sara. Wag ka na mag-ambisyon, okay na yan. Pero nagpresidente ako, nag-vice president ka, okay na yun. Dahil vice president ka na. Kawawang Pilipinas. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality, kailangan talaga may, kung yan ang hanapin ninyo, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. Inday talaga, nag-uto. Nalabada. Oo, Mas mayaw kasamahan. nauna pa. Make no Kasi si questions. Inday, Kaya medyo, kailangan natin siya. maybe isa yung, kumbaga sa Bisaya pa, naliwat. Liwat na. May liwat na. Yung ugali. Yun ang naging mensahe nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Vice President Sara Duterte. Dito mga kababayan, pakinggan ho natin ang mensahe nitong mensahe ni Tatay Digong sa pagtakbo ng pagkasenador nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito mga kababayan. Ito ho, pakinggan ho natin. Will you campaign for Pastor Kibuloy who is now running for Senate or Senator? Oo. All throughout the pagtakbo basta ba si Pastor? Last time sabi niya, nagplano siya. Matagal kasi akong tulog. Aywan ko lang kung anong tingin ng tao ha. Pagka ganun-ganun. But Pastor is a reservoir ng maraming alam sa buhay. Naku, ibang klase ho. Napakatindi ho ng paglalarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Parang reservoir. Kumbaga yung laman ng utak nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ganun ho siya katindi. Pagka yan, inaprubahan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, automatic na ho yun, meron niyang maiaambag dyan sa Senado kung sakali hong manalo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya magtulong-tulong ho tayo para mapanalo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Maging itong si Tatay Digong talagang all throughout, susuportahan niya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya magtulong-tulong ho tayo o ikampanya ho natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ganun sa Pastor, but Pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright.
he would be an asset to the country. Ako, pagka bumanat ng ganyan si Tatay Digong, automatic na ho yun. Susuportahan na ho natin yan all the way. Kumbaga, wala na hong marami pang diskusyon, ika nga. Kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Congressman Rodante Marcoleta, ito ngayon si Pastor Apollo Kibuloy, automatic na ho. Ito hindi naman sa sinisiraan ko yung si Willie Revillame. Kung matino ho yang si Willie, kahit na hindi siya PDP laban, endorse yan. Hindi ko ba kayo nagtataka bakit hindi man lamang binabanggit nitong si Tatay Digong, yan si Willie Revillame. Masyado ko kasing pa-importante. Kesyo hindi daw siya inalok. Sino ka ba para aalukin ka? Yung mga interesado ang lumalapit dito sa mama na to na merong napakataas na endorsement power sa mga eleksyon, 'di ba? Sa pinakahuling survey na lumabas, napakataas pa rin ho ng pagtitiwala ng ating mga kababayan diyan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman magtulong-tulong ho tayo para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. And I hope that when ngayon nag-announce na siya, I am announcing my full support. And I will Yun, palakpakan ho, full support. Napakagandang balita ho niyan mga kababayan, no? Kasi tayo ho naniniwala na kung sakaling malagay diyan sa Senado yan si Pastor Apollo Kibuloy. Napakalaki ho ng maitutulong yan. Hindi lang ho sa issue ng corruption, no? Napakarami hong magagandang bagay na napa-implement niya sa KOJC na pwede ho niyang kunin at dalhin sa Senado at talagang makinabang ang ating mga kababayan. Kasi kung kayo ho i-corrupt at hindi matalino, hindi magaling, kagaya nitong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi nyo ho mapapalaki ng ganyang kalaki. Yaang KOJC. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, konektado pa rin ho sa pagtakbo na yan itong si Pastor Apollo Kibuloy at sa pagpapakita ng suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa kandidatura ni Pastor Kibuloy. Pakinggan naman ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Salvador Panelo. Ito mga kababayan. Let's go first do sa panukala niya. Alam mo, as early as 8 years ago, you will look at my platform of government when I ran for the Senate, even prior to that. Sinasabi ko na yon kasi sinasabi natin na mga OFWs ang tinatawag na bayani, modernong bayani ng bansa. And yet, hindi tayo nagpakita ng pasasalamat sa kanila. Kaya 8 taong nakaraan na sinasabi ko na dapat ang pamahalaan, yung mga taong nasa abroad, dahil sila ang bumuhay sa ekonomiya natin in times of crisis because yung mga pinapadala ng pera. Kung talagang totoo na kinukonsider na natin silang mga bayani, dapat ang ating pamahalaan ay gagawa ng isang programa kung saan kung sila ay wala ng trabaho sa abroad at pag-uwi nila rito, meron silang matatanggap. Maganda ho yung panukala, ganyan din ang panukala ko, except yung kipastor sa kayong akin will differ on one vital thing. Yung sa kanya, gusto niyang magkaroon ng kontribusyon ng mga OFWs at may subsidy ng gobyerno. Sa akin po hindi. As far as I'm concerned, dapat kung talagang kinoconsider natin silang mga bayani, ibigay natin sa kanila ang karapat-dapat na sa kanila. Kailangan wala na silang kontribusyon at pagdating nila rito, depende sa number of years ng employment nila, yun ang ibibigay natin sa kanila. Yun ang para sa akin. Pero Rueling Kataya, sabi niya, pag nanalo si Pastor, di na siya makulong dahil di naman totoo yung ma-accuse lang sa kanya. Lahat dahil sa politics, bayad nga mga witnesses nila. Depende. Totoo naman yan. Puro peke naman talaga yung mga demanda sa kanya. Politika lahat. Correct. Tingnan natin ang maging susunod na kabanata. And we are still hoping and praying for justice for Pastor Apollo Kibuloy because alam natin na kasinungalingan lahat ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala naman kasi... Yes, Attorney. In-endorse ni Presidente. Kanina. In-endorse ni Presidente si Pastor, di ba? Yes. Correct. Yan ang isang endorsement na suportado ko. Kasi sabi ko nga, di ba, na hindi lahat ng endorsement ng isa nag-i-endorse, papakinggan natin. Susuriin natin ang kwalifikasyon. Correct. Kasi may mga nag-i-endorse na mababait. Dahil nilapitan sila, hindi makatanggi, ayaw naman mapahiya. Ni-endorse. Kaya tayo boboto, suriin natin. Kaya ako, pabor ko niyan sa endorsement ng Presidente Duterte. Kasi kilala natin ang ugali, ang record,
ang katapatan at ang pagka-religyoso ni Pastor Kibuloy. Kaya pwede siya. Mula naman kay Simeon Bautista, miss ko lang ang pamahalaan ng isang digong Duterte. Ngayon, lutang tayo. Hindi natin maintindihan ang direksyon ng gobyerno. Boy, that reminds me. Kahapon, tumawag sa akin si Presidente Duterte. Hindi ko na sabihin kung ano yung matinding sinabi niya. Pero sinabi niya, alam mo ba sabi, na yung dalawang general, retired generals, nananawagan na Naku. magkaroon ng withdrawal of support. Naku po. Yan sa Matindi ho yan, ha? Matindi yan. Withdrawal of support. Yari kayo dyan, Tamba. Ha? Yari kayo dyan na bangag at itong kay Kokak. No, matindi ho yan kung yung mga general kasi hindi ho maitatago yan. Yung mga kapalpakan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Nagmamasid ho yung mga men in uniform nga. Hindi lang ho sila nagsasalita pero nakikita at alam ho nila lahat ng kalukuhang nangyayari ngayon sa ating pinare-resign na raw nila si Speaker Martin. Naku po! O sabi ko gano'n ba, hindi ko pa narinig yun. Sabi niya, susuporta ko yun, yung resignation na yun. Kasi Ay nako, yan na nga ba sinasabi natin? Palakpakan ho natin ang ating mga retired. Ha? Pinare-resign na daw. Yan din ho ba dahilan kung bakit hindi ganun katindi bumalagbag itong Tuwad Committee doon sa pinakahuli ho nilang hearing. Ulitin ho natin ang sinabi nitong si Attorney Panelo. Matindi ho yun, ha? Ito, ulitin ho natin. boy, that reminds me. Kahapon, tumawag sa akin si Presidente Duterte. Hindi ko na sabihin kung ano yung matinding sinabi niya. Pero sinabi niya, Naku po. alam mo ba sabi, na yung dalawang general, retired generals, nananawagan na magkaroon ng withdrawal of support. Yan sa, pinare-resign na raw nila si Speaker Martin. O sabi Malaking balita ho yun. Para doon sa mga nakapaligid kay Tambaluslos, sabay, mag-asabalutan na ho kayo. Bitbitin nyo na ho yung mabibigat yung mga maleta. Dahil yung mga retired, sa tingin ho natin, nag-uusap-usap na yan. Kasi yung pagmamahal ho nila sa ating bansa, nandyan pa rin, kahit na-retirado na yung mga yan, nandyan pa rin ho yung pagmamahal nila sa ating mga kababayan. Nakikita ho nila na walang ginagawa yang si Tambaluslos kung hindi puro pamumulitika dyan sa House of Representatives. Ayos ho yung balita ko na gano'n ba, hindi ko pa narinig yun. Sabi niya, susuporta ko yun, yung resignation na yun. Kasi talagang matindi na ang nangyayari sa ating bansa. O kaya antayin natin, magpapalawas daw siya ng statement. Abangan natin yung maging statement ni President Duterte. Naman kay Paula Lumasi Joaquin ng Benguet. Good morning po sa inyong dalawa. This is one of my favorite programs on SMNI. Talaga naman. Po. From John Harrison C. Good morning, Attorney Sal and Hannah Jane. Na high blood ako sa Tuwadcom. Tuwadcom na yan. Walang katapusan na mga buwayang nagmamalinis. Kala mo mga correct heist. Basta kami, Tatay Digong, we love you po and God bless po. Dito sa paagi ng video natin na to, panuorin naman ho natin ang press con nitong mga young goons. Kaugnay ho doon sa hindi pagdalo nitong si Vice President Sara Duterte diyan sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability diyan sa House of Representatives. Ito ho ang mga punto de vista nitong mga aso ni Tambaluslos. Naku, ingat-ingat ho kayo mga sir. Yung mga men in uniform, nakikita na ho nila mga kalukuhan ng amo nyo. Kung ako sa inyo, mag-ayusin nyo ng mga buhay nyo. Ito, tuloy natin. Good afternoon na po pala, Kongs. First question ko lang po, balik lang po tayo dun sa good government hearing yesterday. Hindi pa rin po humarap yung mga officials na pinapatawag natin. 7 po sila. At isa po dun, umalis na nga po the night before the hearing, yung Chief of Staff po, si Attorney Zelica Lopez. Of course, hindi po siya makakaalis nang wala pong pirma or travel authority. Do you think po ang Vice President po ang nasa likod nung hindi po pag-attend ng mga ito? At kumbaga parang hinayaan pa po niya makaalis ng bansa yung isa? Well, the first question we should be asking is, who is set to benefit from her absence? Diba? Sino ang magbebenepisyo na umalis siya? Remember, Ang magbebenepisyo, brother, ang taong bayan. Magbebenepisyo ang taong bayan dahil pati siya magbebenepisyo, pero ang pinaka magbebenepisyo ay ang taong bayan. Bakit? At least nabawasan tayo ng isang pinakain dyan sa walang kwentang hearing na kinakandak nyo dyan sa good government. this is not the first time that they were invited to attend the hearings. This is the 4th time, I believe, that they were invited to
to the hearings. And by all appearances, siguro justifiable naman if he would imply bad faith na umalis siya sa gabi bago nangyari yung hearing na pang-apat na imbitasyon sa kanila na paanyaya sa kanila. At apparently, of course, we know naman na with her absence, a lot of questions will be left unanswered. And if you notice, yesterday, none of the officials, none of those present, were able to give a categorical response. And lastly, last point, we understand the nature of a Senate or a House hearing. Hindi kami nandun to prosecute. But nonetheless, the House, I believe, would stand by its power to invite resource persons. Wala daw ho sila doon para mag-prosecute. Pero pagka hindi ho nagustuhan itong mga congressman na to, yung narinig nila sagot sa mga resource person, kulong ang aabutin ho. Kaya okay yun, madam, kung sino man yung chief of staff nitong si VP Sara na hindi dumalo dyan sa pagdinig na yan, kudos sa inyo. Talagang napakalaking tulong ho ng ginawa nyo na yan para sa sambayan ng Especially when Pilipino. their presence or their information will be crucial to the proceedings. Hindi pwedeng ibaliwala na lang ng komite na ini-ignore ang mga paanyaya. Kasi kung hahayaan ho namin na hindi ibaliwala lang ang mga paanyaya ng mga komite ng Kongreso, sino ang makakapigil sa iba na baliwalain din ang mga susunod pang pagdinig ng ating mga komite? And that being the case, how will we be able to continue with our legislative work? So this is not just a matter of really zeroing on specific individuals, but this is also to protect the integrity of the processes that we have here in the House and also to uphold the dignity of the... Ayan na naman yung integrity nyo na yan. Walang nakikitang integrity yung ating mga kababayan dyan sa mga kinakandak yung hearing na yan in aid of legislation, dyan sa House of Representatives. Ni Katiting, wala kami nakikitang integrity, kaya tigilan nyo kami dyan sa integrity nyo na yan. Well, as the circumstance surrounding the departure of the CUS is really puts in everyone's mind the question, bakit? The timing is very suspicious, no? Apart from what Congressman Jude Aside said, na to respect and put dignity on the processes, this is actually the balance where we can sustain our democratic system, no? The equal branches of government. Apart from, it also speaks about priority, As a public officer and a public official working in the government, it is your duty to respond to a official invitation by your co-equal branch, especially if it discusses a very important matter, which is the utilization of a public funds. It is your duty above, private matters. So I think it is incumbent upon CUS Zulaika to appear before the committee because that's her duty as a public. I believe she is considered to be a public employee working in a public office. So, a matter of duty na lang. Kung tanggalin na lang natin sinasabi nilang accountability, it's just, just the respect of one's position. If you are truly serious in providing services as a public servant, you really have to, number one, maintain the dignity of the processes that we have, the system that we have. Respect. Pagkatapos ng 19th Congress na to, alam mo, Adyong, wala na. Tapos na politika mo, sir. Kasi nahubad sa sambayan ng Pilipino kung gaano kakawalang kwentang congressman. Ngayon, para dun sa mga constituent mo na nagtitiwala sa iyo, sooner or later mawawalan din ho sila ng tiwala sa inyo. Dahil nasa yung mga nakapaligid kay Tambalustos, nasa nature ho nila yung pagiging talunan sa totoo lang. Wala tayong nakikitang winner sa mga yan. Real talk yung mga nakapaligid sa kanya, Abante, Dan Fernandez, wala ho kayong makikitang Markuleta dyan. Wala ho kayong makikitang Markuleta. Yung mga winner, hindi ho tumatabi dyan sa mama na yan. Kasi mga talunan ho, kagaya nitong si Adyong. Sino ba yung si Adyong? Ano bang napatunayan ni Adyong? Pagdating sa accountability, kung makapagsalita yung mga young guns na yun, akala mo talaga may sinabi. Pero sa totoo lang mga kababayan, wala pa naman nung napatunayan. Yung iba nga dyan, di naman nga natin kilala Dahil malaki ang pondo ng mga hearing, ang bibilis nila. Di ba? Ang iingay ho nila ngayong mga panahon na to. Dahil malaki ang pondo sa mga hearing. Yun ho kasi yun. The co-equal branch. And then, respond to the duties you are needed to respond to. In this case, we are discussing about a very important matter, which is the utilization of the fundings. No? So, hindi dapat mauuna yung private na travel mo. Di ba? Hindi dapat. Kasi private, public above
personal interest ang dapat na manguna. It is the public demand for these individuals who have been invited for several times to appear before the committee to really provide the necessary information for the public to know how these funds were actually utilized. It is her duty. Duty above personal travel. Dapat. Nako. Yari tayo dagdagan dyan. ko lang po, ano, good faith is Sino to? presumed in every act. Ah, no? si But ano, the si- presumption does not apply in this case. So, ibig sabihin, Bulungan. meron hong bad faith. Sa mga anong rason? Unang-una, they were invited Bungulan. several times. Pangalawa, makikita pong merong bad faith kasi pumalis po siya ng bansa the night before the scheduled Kasuhan hearing. nyo. And the notice, I guess, was served. And they were improperly informed of the date and the schedule of the hearing. They could Kasuhan probably nyo. rescheduled the personal trip. So, ang implikasyon po kasi nito is, magdududa po kasi yung taong bayan. Ibig sabihin, baka tumataka sila or iniiwasan nila ito pong Quadcom hearing para hindi sila matanong sa mga issues na pinupukol sa kanila. So, I call the attention of this person na unahin ang kanyang trabaho because the Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues. Kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? You could have attended the first hearing. Tinatago, mga kups kasi kayo dyan, Brad. Wala naman kasi kayong tinatanggap na paliwanag dyan. Tanga ka ba, bungolan? Ha? Kaya kayo iniiwasan dyan kasi mga tanga kayo. Wala kayong tinatanggap na paliwanag, Brad. Yung nakaset lang sa utak nyo, yun lang. Ha? Wherein you can explain your side, yourself. Kung ano yung mga Ang tanong, mag-e-explain, papakinggan nyo. Eh, mga tanga nga kayo eh. ipinupukol ng issue. So again, there is bad faith in this case. Okay. In addition lang po, Addition. Sino to? I remember in law school that they always Ano, requirements talaga, sir, na magsalita ka? Di ka naman namin kilala eh. Di ka namin kilala, kaya i-skip na kita, ha? Eh, wala kang bilang dyan. Ba't ka ba nandyan? Yung 3 itlog lang pinapakinggan namin kayo, sir. Di ko kayo kasali sa bilang. Tuloy mo natin. If they continue on Ayan, behaving kaya like adjunct this, tayo. if Yun, you ayaw say natin they- marinig yun eh. Walang sabi kwenta nga ni yun. Congressman Suwan, flight is an indication of guilt. Oh. Then they Congressman Suwan. reinforce the public perception. May talaga silang iniiwasang sagutin. Diba? Meron silang iniiwasan yung mga tanga dyan sa House of Representative at isa ka na doon, adyong. Ang sa atin naman, binibigyan natin sila ng pagkakataon na sagutin nila yung mga aligasyon at magbigay ng clarification sa publiko. Eh kung ganito yung asta nila, na pag-invite sila, yung iba hindi pupunta, pag wala ng rason ay aalis na lang, para mo na rin, para Kung mag-i-invite, hindi tanga, siguro dadalo sila. Pero kung mga mag-i-invite, mga tanga, kagaya mo, walang dadalo mo na dyan. rin nire-reinforce at pinapalakas yung paniwala ng publiko na meron talaga kayong tinatago. Sir, next question ko lang po. Kahapon meron na naman po tayong isang official from DepEd na umamin po na meron po siyang natanggap na envelope from ASEC Sunshine Fajarda. Ito po yung ikatlo na. And napansin din po natin na puro matataas po yung, kumbaga yung hinahawakan nila. Yung si ASEC Glo ay Hope, Head of Procurement. Si Director Osias po, Bids and Awards. Ito naman po, Chief Accountant. Ano po yung pagtaya po ninyo na meron po palang ganito na parang bumabaha din po ng envelope sa DepEd po? Every Yan yung mga gustong tanong ng mga tanga. Gustong-gusto ho nilang naririnig yan yung mga ganyan tanong. Yung mga tanga, gusto ho nila yan. Christmas Day. Yung mga naniniwala naman dyan, ano din ho, mga tanga din. Yata sa DepEd, no? De, alam nyo, nung sinabi, nung una pa itong dinabas, I remember interpolating Yusek Mercado. Sabi ko, kung merong isa, merong ikalawa, merong iba. At if we can only guess, we can only infer right now kung ano ang extent nito. Ilan ba ang nakatanggap, gaano. Kasi apparently, hindi lang naman sila din eh. Hindi kahit yung iba, di ba? Merong pang Pasko, merong pang birthday. Diba? And all of this, it's not really the amount, it's not really the personalities, but the manner it was also given. It wasn't released through official papers, ibinapaabot, nakasobre, yung iba binibigay na cash, direkta, na alam naman natin na hindi yan ang tamang proseso sa pagre-release ng incentives. Kung allowance man yan, kung incentives man yan, at legitimate naman ang source, may tama namang mga proseso para sa pagbibigay nito. The fact that it's being distributed, I'll just use the word, under the table, medyo hinahinala lang talaga. And it makes me wonder, ano ang extent nito? I don't think natapos sa 3. I don't think matatapos sa 4.
with 4 people coming out, with 3 people coming out na meron silang natanggap, I would like to believe systematic, at systems-wide ang ginawa ng naunang Secretary of Education. Kung iisipin natin ilan silang direktor, ilan silang USEC, ilang mga finance officers ang nabigyan, edi ilang milyon yon every month. At sa loob ng siyam na buwan, ilang milyon lahat yon. At kung bibilangin natin yung confidential funds, ay baka makita nga natin kung saan napunta. Dagdagan ko lang, no, I happen to ask Ms. Catalan, no, I asked her, ilang taon na siyang nagtatrabaho sa gobyerno, sa DepEd, no? 36 years na daw siya. Nung tinanong ko siya, ito ba yung regular na nangyayari doon sa mga previous na naging secretary nung kayo ay nag-umpisa magservisyo sa gobyerno? Sabi niya, hindi, no? First time daw ito nangyari. So, hindi talaga siya regular. Pangalawa, apart from yung timing kung paano, kailan binigay, because the first question she asked nung binigay sa kanya yung envelope is, galing ba ito sa confidential funds? Sinabi niya yun on record, di ba? Narinig naman natin. So ang tanong ngayon is, bakit yun ang initial na assessment niya, no, sa confidential funds? Siya mismo, meron na siyang prejudgment na baka ito nga ay confidential fund. And if you look at the timing, she received the first envelope when the confidential funds was requested from DBM. It was released. That's why dun she was coming from that position, no? From that kind of mindset. And number 2, kung titingnan natin, there's a pattern. And selected, hindi lahat ng gobyerno empleyado ng DepEd ay binigyan ng allowance. Sabi nga ni Congressman Jude, kung bonuses, and I even ask her, kung ikaw, accountant siya, di ba? Alam mo naman kung saan binubunot ang regular na bonuses. Lahat naman tayo, empleyado ng gobyerno, lahat tayo nakakatanggap ng bonuses at the end of the year, during Christmas, no? On special occasions. Meron din mga rata, meron din if you go on travel, meron ka ding mga travel allowances. But this is irregular, no? Kasi sabi nga niya, tama, may mga bonuses, but it did not happen on December, it did not happen on a certain travel when she was traveling, for example. And I don't believe she really needs to travel a lot, no? So, makikita mo yung pattern and selected. Hindi lahat, tinanong nga yung mga USEC, tinanong yung mga regular empleyado. Kung titingnan natin, yung nakatanggap ng mga ganitong allowances na sinabi nila, ay selected siya doon sa dadaanan ng pera at kailangan pumirma na may mga accountable officers na pipirma any officers that have something to do with the releasing and utilization of these funds ang nabigyan. So that's number 2. And number 3, it was done discreetly. Tinanong natin siya, ito ba ay napag-uusapan nyo? So hindi. Tinatawag sila and individually nabibigay. If it's really a regular allowances, it should have been all of the employees in the department, but no. Selected, and the manner by which they've been given these envelopes is of question. If I may add pala, mag-a-add pa daw may ito ipon sa pala ako. Watchoy. What does the testimony of Ms. Catalan also tell us? 2 things, kasi hindi ito masyadong na-emphasize. Una, kino-corroborate niya yung unang testimonya ni Yusek Mercado. Ibig sabihin, nagsinungaling ang Vice Presidente nung sinabi niyang nagsisinungaling at isang disgruntled employee lamang si Yusek Mercado. Diba? Kasi hindi lang naman si Yusek Mercado. Relax lang kayo, malapit na lumabas yung video. Baka pagka lumabas yung video, mahimatay kayong lahat, di ba? Relax ka lang, Brad. Pagka lumabas yung video, inom ka ng pampababa ng presyon, ha? Kasi baka high blood din ka, sir. Ang tantakan Relax ka lang. nakatanggap ng pera. At posibleng meron pang iba. So yung earlier statement ng Office of the Vice President na disgruntled employee lamang si Yusek Mercado ay napaka-unfair sa isang public servant, career official na nagtrabaho ng napakatagal sa ating gobyerno. Second point is, apparently, ang Vice Presidente mismo, nung siya ay Secretary of Education, ay hindi sumunod sa sariling polisiya na no-gift policy. So anong klase ng leadership meron ang isang tao na siya mismo ang babali sa sariling polisiya? Doon mismo sa kami kahit Anong klase? Magaling sa'yo, Brad. Merong Davao City. Ikaw, ano ba meron ka? Meron ka lang naman yung baba mo 3. Yun lang ang meron ka, Brad. Pero yung pagdating sa pagiging mahusay na public servant, hindi ako kasali doon. Kasali lang ko kayo sa buffet. Diyan sa pantry sa House of Representatives. Pero pagdating sa pagiging mahusay na public servant, naku, yung baba mo na lang, sir. Kung pagdating sa pabigatan, winner ho kayo dyan. Ayun na nga mga kababayan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Abangan ho natin, ha. Hanap lang ho tayo ng material kaugnay dyan sa panawagan ng mga retired men in uniform na yan, mga retired PMA na panawagan na mag-resign na itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Yun ay isang katunayan na marami ho talagang hindi natutuwa sa palakad nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ayun na nga mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.